Magandang araw at ngayon ay mag-aaral muli tayo ng salita ng ating Panginoon. Hindi pa po natatapos yung series natin na Kristiyanong Wais. Kaya doon muna ulit tayo iikot. So ang ating verse ngayon ay matatagpuan pa rin sa aklat ng Proverbs 20 verse 22. Sabi dito, "Huwag mong sabihin ang masamay aking gagantihan. Maghintay ka sa Panginoon at ikaw ay kanyang tutulungan." So sa mga verse na to, tinuturuan tayo na huwag tayong pumatol, huwag tayong gumante sa mga tao na nagmamaliit o nag-aalipusta sa atin o may nagawang pagkakasala sa atin. So aralin natin kung paano ito explore natin upang mas maliwanagan pa tayo. Sabi doon sa unang teaching natin, God is the one who brings justice and vindication. So, tuningan ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng malinaw na pagkakaunawa ng mga bagay-bagay. At ganoon din na nakakatulong ito para mas malesen yung gamit na meron kasi yung tahanan. Nalagay ng iyong mga damit like drawers, etc. So, pangalawa, seeking revenge is trust God's justice and timing. So, isang example nito is yung sabi nga ay hindi magkasundo ng mag-asawa na kulang sa pananampalataya na meron sila. So dito sa number 2 sabi daw, seeking revenge is the trust God's justice and timing. Tunay nga na lagi natin isaalang-alang yung buhay na meron tayo kapag nagkaroon ng problema, even sa daan, sa trabaho mo. And we need to set our mind na we have a partner in life na kailangan na andyan siya na sumusuporta. At ganoon din naman, sabi doon sa number 3, believers must prioritize forgiveness. Sabi dito, sabi dito, sa pang-apat natin, or pangatlo, believers must prioritize forgiveness and live justice to God. So, ang mga Kristiyano ay ang pagkakilala nila is yung ugali na meron, yung mga ginagawa nila na nakita ng ibang tao na doon nila sabi nga mas makakatulong na mas mabilis na pagdadami yung members doon kung lahat ay nagiging active yung mga members nila. Pero dahil nga sa missionary ay paiba-iba kung saan meron ay doon nagkakaroon ng service sa pag-attend. So, wag nating ugaliin na ganon na mas lampasan pa natin yung mga bagay na hinahangad natin. And sabi naman doon sa ating application, sabi dito, una, love yourself by releasing the desire of revenge. So, unahin mo muna na mahalin yung sarili mo, pahalagahan yung sarili mo, ayusin yung sarili mo, at sabi nga doon, ang Diyos na yung bahala na mag-ayos ng lahat ng bagay para sa'yo. So, next po. So, sabi doon, sa ating application, love yourself by releasing the desire for merge. So, sabi nga dito na kailangan
kahit saan ka magpunta at naka-experience ka ng minsan ay parang sakop niya lahat ng daan para siya lang yung dumaan. Pero salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-ibig niya at pagsama niya sa akin. So, sabi dito, October 19, Proverbs 20:22. Ang Diyos ay patas sa lahat ng oras, available. So, 365 pieces. So, para naman po sa ating application, sabi dito, number 2, sabi dito, forgive those who have atin. So, yun. So, para naman po sa number 2, sabi dito, forgive those who have wrong you. So, patawarin natin yung mga tao na nagkasala sa atin at sa ganung paraan yung kagalakan, yung kahinahunan at nagalak ka ng puso mo yung patuloy mong mararanasan. So, number 4, sabi dito, number 3, trust God's timing and bendik. So, magtiwala tayo doon sa timing na ginagawa ng Panginoon sapagkat kapag yan yung nagbigay sa atin ng isang bagay na talagang ma-amaze tayo. So, let's pray for each and every one of us na maging maayos, na maging masigasig sa pagsunod sa ating Diyos na buhay. So, again, pangalawa, ang Diyos ay patas sa lahat ng oras. Again, thank you and for watching this video. God bless you all.